Alam nyo ba, naiisip ko recently na binabalak ko ulit mag-aral. Binabalak ko ulit mag-aral dahil gusto ko pa ulit matuto. Time check muna tayo, 5:40 na ng hapon. So bigla akong hindi nagkaroon ng OT ngayon guys. Dahil pumalya kasi yung machine na ginagamit ko kanina lang. Kaya bigla akong pinauwi ng maaga. So ayun, medyo nakakalungkot lang po dahil nabawasan tayo ng overtime. So sa ngayon, pauwi na rin ako ng bahay para makakain na tayo ng hapunan. Weather check muna tayo. 15 degrees Celsius po dito ngayon. At wala pang 6 PM guys, pero madilim na yung yung lugar dito. Dahil mas mahaba na kasi ang gabi ngayon kaysa sa araw. At medyo makakapagpahinga lang tayo ng maaga guys. Dahil nga maaga tayong umuwi at naudlot kasi yung overtime natin. Pero okay lang yun, ang importante na makapagpahinga naman tayo at bawi-bawi na lang sa susunod. Kakauwi ko lang ng bahay at nakaligo na rin ako, so kakain na rin tayo ng hapunan. May nga dito, meron nga tayong ulam na luncheon meat dito. Wow! Ayan. Tapos etong sabaw ng gulay. Ayan po. And then tuna. Yun pa yung ulam natin ngayon. At yung mga naiwan dito, yun na lang yung babaunin natin para bukas. So may share nga pala ako sa inyo. Alam nyo ba, naiisip ko recently na binabalak ko ulit mag-aral. Binabalak ko ulit mag-aral ng Nihongo. Dahil nag-consult po ako sa City Hall guys. Ito po yung mga binigay sa akin para makapag-aral ulit ng Nihongo. Dahil gusto ko pa ulit matuto magsalita ng Nihongo. I mean, yung gusto ko pang ma-improve yung language skills ko sa Nihongo. Po kasi yung level ko po sa Nihongo more on conversational level. Kaya naisip ko pa ulit na mag-aral. Pero this time po, pinabala ko kasing mag-aral ng more on business level na. Ayun, para ma-improve ko pa yung mga hindi ko alam sabihin sa Nihongo. Kaya ayun, sa City Hall po may ino-offer silang free Japanese class tuwing Tuesday from 7 to 8:30 ng gabi. At nagaganap po ito every Tuesday. Pero ang start na dito by next year January na. Dahil ngayon po ay fully booked na daw sila at more than 30 foreigners na po yung uma-attend sa Japanese class nito ngayon. Kaya yun po yung sabi sa City Hall na maghintay na lang kami by next year. At ang maganda pa dito, libre po yung aral dito. As in, wala po kayong babayaran dito guys. At yung school naman po na location nito ay malapit lang sa amin. At makikita lang po ito malapit sa train station dito sa amin. Na ang location po ay nasa Osaka Municipal Dekijima Elementary School. Na nasa first floor lang po. At yung isang location naman po ay makikita po yan sa may Namba sa Osaka rin. Kaya naisip ko na mas okay akong mag-aral doon sa may Namba. Kasi yung tinuturo na daw nila doon more on business level na yung lesson doon. Kasi po dito daw sa amin na malapit dito, yung tinuturo nila yung mga pang beginner na level sa Nihongo. As in, para po ito sa mga 0% na Nihongo, yung hindi pa nakakapagsalita at gusto pong matuto. Ayun po yung mga tinuturo nila dito, yung mga basic Japanese language, yung pang mga N5 level. Yun po yung kagandahan dito guys, para po
para po maraming mga foreigners na nakatira dito na malapit sa amin ay matuto rin magsalita ng Nihongo. At ang kagandahan dito, wala po kayong babayaran, as in free of charge sila. Kaya naisip ko na na mag-aral sa may Namba. At ang kagandahan dito, wala tayong babayaran. Yung guys, ito po kasi yung kagandahan dito sa Japan. At pag pumunta lang kayo sa City Hall na malapit sa inyo, meron po silang i-offer na Japanese lesson para po sa mga gustong mag-aral ulit or gusto pang ma-improve yung language skills nyo sa Nihongo. Isa na rin ako doon guys na pinangarap kong matuto magsalita or mag-improve. Dahil gusto ko po na maging fluent din ako magsalita ng Nihongo pagdating ng panahon. Para po in the future, sa mga kababayan natin na na gusto rin matutong magsalita or matuto na mag-aral ng Nihongo, syempre i-share din natin yung knowledge natin para sa kanila. Ayun po yung yun po yung balak ko na i-share ko yung blessing sa kanila para po matuto din sila na magsalita or makapagsulat din ng Nihongo. So dito nga po hindi lang po communication ang ituturo dito, kundi meron din sa writing, sa listening at sa iba pang mga sa mga skills na ino-offer nila dito. At ayun, okay lang naman po ako dito at every Tuesday po kasi yung lesson dito eh. Pares din po ng schedule nito sa may Namba, tsaka malapit dito sa amin. Kasi once a week tayong mag-aaral nito, kaya mas okay po ito sa akin. At mangyayari naman ito pa gabi. Syempre, pagkatapos ng trabaho natin, pwede tayong dumiretso na pumunta ng school para mag-aral, di ba? Mag-aaral naman tayo dito for more than 1.5 hour. Ang schedule naman dito ay mula 7 PM hanggang 8:30 ng gabi. Kaya okay lang po sa akin na ganito yung schedule. Dahil pagdating ng umaga hanggang hapon po, meron talaga akong trabaho nun. Kaya hindi ko maisiksik yung schedule ko nun ng ganong oras. Pero pagdating ng gabi, okay po ako dun. So, ayun lang po at sabay-sabay tayong matuto magsalita ng Nihongo. Hanggang dito muna tayo ngayong araw. Pero bukas itutuloy ko na lang ulit tong vlog ko para po makapagpahinga tayo habang maaga pa. Good morning guys! Time check muna tayo. 7:30 na ng umaga. So, papasok na ako ng trabaho ngayon at dahil Friday na po, last day na ng trabaho ngayon. Siyempre, tatapon ko muna itong basura ko bago tayo umalis. Ito talaga yung mas nakaka-excite guys pag Friday na dahil huling araw na natin sa trabaho ngayon. Siyempre papahinga tayo ng Sabado at Linggo. So since wala kaming pasok bukas, siyempre magpapahinga lang muna ako para makapag-recharge ulit tayo ng katawan. Lalabas ko na tong bisikleta ko para makaalis na tayo guys. So ayun, nandito na pala ako sa company namin at magbibihis muna ako bago tayo mag-start ng trabaho. Dito nga po pala malapit sa amin, nagre-red na po yung mga puno dito. So ayun, kaka-out ko lang po galing trabaho at meron na akong overtime ulit. Okay na rin po yung machine na ginagamit ko ngayon at balik normal na ulit tayo. Dahil kahapon po, sabi ko po sa inyo na pumalya yung machine ko kaya pinauwi ako ng maaga nun. So sa ngayon, medyo nakabawi rin tayo sa overtime. Time check muna tayo, 7:10 na ng gabi. At bago ako umuwi ng bahay, dadaan muna ako ng convenience store. Weather check muna tayo, 10 degrees Celsius po dito ngayon. At nakikita nyo po sa weather forecast dito na by next week, medyo lalamig na ulit. Kasi nga mag-i-start na ang December. Lalong-lalo na pagdating ng Thursday, yun na po yung simula dahil nakikita nyo dito, ang pinakamalamig na temperature ay nasa 0 degrees. Kalain nyo po yun guys. Freezing point na po yung mararamdaman natin nito by next week Thursday. Tapos by tanghali, aabot siya ng 9 degrees. Kaya talagang magsuot na tayo ng doble para maiwasan natin yung lamig guys. Dahil hirap talaga pag giniginaw tayo. Kailangan talaga medyo physical yung yung gagawin natin pagdating sa trabaho para kahit papaano po ay hindi tayo makaramdam ng lamig pag nagtatrabaho tayo ng more on physical. Dito
Dito muna ako sa convenience store ngayon at bala ko kasing bumili ulit ng beer dahil nga po Friday ngayon at wala tayong pasok bukas. So binabalak ko rin kasi uminom ng beer pagka kakain tayo ng hapunan. Ito nga binili ko, beer, Asahi Super Dry. Tapos kuha muna tayo ng tanpuluts. Ayan po, mani. Tanpuluts natin mamaya. Okay po, nakabili na ako ng beer ko para may iinumin ako mamaya. Tapos hindi mawawala sa beer ang tanpuluts natin. Ayan, after nating kumain ng hapunan, saka tayo iinom. Para naman po ma-rewardan natin yung sarili natin ng isang linggo. Siyempre po kahit nakakapagod naman sa trabaho, at least worth it naman talaga. Lalong-lalo na meron tayong beer na nabili. At dahil bagong sahod nga po ako ngayon, binabalak ko na rin bumili ng pagkain sa Uber Eats. Bali magpapa-deliver na lang ako ng pagkain dun. Saka ako mag-order pag nakauwi na ako ng bahay para makapili tayo ng gusto nating kainin. Para naman makakain tayo ng masarap, 'di ba? Kakauwi ko lang ng bahay at maghuhugas muna ako ng pinagkainan ko kanina na baunan ko. Bale, nakapag-order na rin ako sa Uber Eats kanina. Ang napili kong kakainin ko ngayon, syempre Indian food tayo. Wow! Dahil nakikrave ulit akong kumain ng naan. Tsaka nag-order din kasi ako ng chicken biryani. Actually, masarap talaga yung pagkain nila na Indian food. Syempre, masarap din yung curry nila or yung curry. At syempre, kakain ulit ako ng chicken biryani. Actually, pangalawang beses ko palang kumain ng chicken biryani. Dati, tsaka ngayon pa lang. Maghihintay lang tayo ng ilang minutes bago dumating yung order natin. So sa ngayon maghuhugas muna ako ng baonan ko. After nun saka ako maliligo habang naghihintay tayo. At ito nga yung hugasan ko ngayon. Itong baonan ko. Maliit lang kasi itong baonan ko. Minsan pa nga pag meron akong baon na sabaw, meron akong lalagyanan din ng sabaw dito. Tapos ito tumbler. Lagi kasi ako umiinom ng tubig. Kumukuha ako sa drinking fountain namin meron doon sa company namin. Pero nakalimutan ko kainin tong orange kanina. Bali, kakainin ko na lang pagkatapos kumain. Nawala na kasi sa isip ko kanina Sa sobrang sa sobrang busy din kanina, hindi ako nakakain. Okay, so maghuhugas na tayo. Kaya lang muna natin uminit tong tubig kasi malamig pa. Usa naman itong iinit guys after ilang seconds din. Kasi meron din tayong heater dyan. Automatic nang umiinit dito. Grabe yung tubig ngayon, malamig. Parang may yelo sa loob. Kaya hintayin natin uminit. Buksan lang natin ito para mahugasan din. Ayan. Lalo na kasi itong paunan natin medyo masebo kasi. Ayan, hugasan natin. So bukas na lang ako maglalaban ng uniform na ginamit ko kanina. Dahil gabi na at wala na rin kasi tayong energy guys. Ayan, ito yung gagamitin natin. Bali itatago ko na sa baba dito sa may cabinet. Okay guys, kakatapos ko lang maligo. At after maligo, syempre hindi mawawala ang Melano CC. Wow! Para hindi mag-dry ang ating mukha. Siyempre, kailangan natin to lalo na malamig ang panahon. Uso na naman yung pag-dry ng ating mga balat. So, ayun, meron tayong ganito. Para lang ito sa mukha guys Hindi ito pwede sa katawan. Kung gusto niyo naman po na pang katawan, pwede naman kayo gumamit ng lotion. Ayun. Masarap ka din kasi ito pag pinahid nyo sa mukha. Dahil pagka unang pahid nyo, malamig kasi yung cream nito. Sobrang lamig as in. Pero pagka tumagal-tagal din sa mukha nyo ito, medyo okay din. Talagang may moisturizer tong kasama. Halos araw-araw kasi ako gumagamit nito guys. Bago pumasok sa trabaho, syempre maliligo muna tayo bago tayo gumamit nitong Melano CC.
Yan. Hirap kasi pag nag-dry na yung balat natin at mahap dito pagka naramdaman natin. Siyempre, pag hindi tayo gumagamit ng lotion para sa katawan at lalo na malamig ang panahon, talagang mangangati yung mga balat natin. Siyempre, pagka habang tumatagal yung pangangati, lalong humahapdi yan. Kaya mas maganda na meron tayong cream at meron tayong lotion na laging pinapahid sa katawan natin. So ayun, bababa muna ako guys para makuha ko yung order natin na na binili ko sa may Uber Eats. Maya-maya kasi nandyan na siya sa may pintuan, kaya abangan na lang natin. So mag-jacket muna tayo dahil malamig sa labas. Salubungin na lang natin si Kuya para hindi na siya mahirapan na pumunta dito. Ayun, dumating na ang ating in-order guys. Walt pa yung ginamit ni Kuya na na paper bag. So ipapakita ko sa inyo yung mga binili ko dito sa Uber Eats. So ito nga pala yung binili ko sa Uber Eats kanina guys, dahil nga Indian foods. Nagkikrave ako sa Indian foods ngayon guys. At ito nga binili ko. Bumili ako ng cheese naan. Ayan. Isa rin ito sa sikat na pagkain ng mga Indian. Tapos hindi mawawala ang cheese naan na may curry. Actually chicken po yung in-order kong curry. Ayan po, curry. And then chicken biryani. Ayan, gusto kong matikman ulit to. Pangalawang beses ko lang kasi matitikim to. At hindi mawawala ang gulay. Ayan. Talagang perfect na perfect ito guys. Lalo na pag meron tayong gulay. At meron na siyang sausawan na kasama. Bali, ihahalo na rin natin dito para ma-mix. Siyempre, bago tayo magpahinga, inom muna tayo ng beer natin. Tapos meron tayong tampulots na mani. Ayan. Bali, siguro pagkatapos ko uminom ng beer, saka ako mag-edit ng mga vlogs ko para naman po may upload ako. At sana abangan nyo na lang po yung mga susunod na vlogs ko. Day off na tayo bukas, kaya isang kampay muna tayo dito. Kampay.